Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, ako nagampo alang sa tao nga nagsunod niining maong episode karon taknaa kung kinsa man sa Ginoo pasalawa sa mga sala milagruhi siya pabori bendisyon hatagi sa iyang mga gikinahanglan. Liguna sa Ginoo taliwala sa daghan niyang gipang-agian nining kinabuhi. O Dios, ipadala imong balang espiritu aron maglamdag sa matag usa kanamo nalabay na ning ubos nimong alagad aron magadiskas sa mga doktrina pagtulunan sa imong simbahan diri sa yuta ang Iglesia Katolika. This I ask in Jesus' name uban sa pangaliya sa inahan sa kaalam ang berin sa barangay Silihan Hagna, Mama Maria. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Sa makausa, welcome sa atong segments sa Facebook o YouTube. Itanong mo kay Clusas, Biblia ang Budiskas. Kay matod pa ni St. Jerome, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Og sa unang Pedro 3:15, mingon si Apostol Pedro, natubagan ninyo ang sikinsang magpakasayod sa inyong pagtuo. Ug ang pangutana, tinuod bang dunay purgatorio? Ang tubag, naay purgatorio. Kay matod sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 48 upward, nangingon diri, apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto siya nga galon unya makabuhat og butang nga tungod niini, angay siya nga latuson. Silutan siya sa jutay nga latus. Ang tao nga giyatagag daghan paninglag daghan, apan ang giyatagag daghan pagayod paninglan usab ug mas daghan pa. Luke 12:48. So dinhi makita nato nga ang gamay nga sala gamay rag silot. Ang dakog sala dakog silot. And this is very constitutional nga pahayag ni Jesus Christ because even in our constitution on this earth, sa yuta, ang gamay ra og salaod na imo, simpre, itawag na namo og indemnification sa pagtuo nato sa civil law. Indemnification means the payment of the damage. Kung kana gitawag og mitigating circumstance, meaning lower ang penalty. If it is called aggravating circumstance, dako og penalty. Because the difference between mitigation and aggravation, aggravate means dako, mitigation means little. So technically, in the civil constitution, klaro kaayo nga dunay kasiklasing kalapasan, gagmay dagko. And we believe that in our teaching sa Iglesia Katolika, mortal o venial. And that mortal and venial has corresponding punishment according to the degree of its sin. Venial, it corresponds only little punishment, while mortal, it corresponds a bigger punishment. Ang way sala, simpre, goes to heaven. Now, if we talk about justice of God, Psalm 7 verse 11, ang Diyos justisya. Ang balaod sa yuta nagtudlo ulso o justisya. Sa dupa, kung pariyaon nimo ang silot sa gamay ug dako, it creates injustice technically. And it causes many doubts and questions to the credibility of our Constitution. Kung ang nangawat og saging parihirag silot niadtong ng rape, nagpatay, drug lords, warlords, or doing illegal things on this earth nga mga dagko nga krimen. Kung pagpangawat man lang og manok, pariha og punishment. But our justice system cannot afford to do that, to give the same punishment sa mga tao nga nakabuhat og gagmay og dagko. In this manner, ang atong Diyos mo'y pinakahustisya sa tanan. Ug tungod diini iyang gi-clarify
sa Lucas 12:48 nga ang sala nga gamay gamay rag silot. Ang sala nga dako dako sag silot. No wonder in the Old Testament matud sa 2 Makabeyo kapitulo 12 43 ngadto og 47. Klaro kaayo dinhi nga si Judas nagpaandam og 2,000 ka drakmang salapi. Unsay purpose? Ang purpose ni adto aron gamiton sa paghalad alang sa mga patay. Let's try to read it para maklaro. Akong gipakli ang 2 Makabeyo kapitulo 12 bersikulo 43. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tawo, umikabat kining 2,000 ka salapi nga plata o gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Take note, dunay halad alang sa sala. Kung buhi ka, kanang ingon sa Sirach kapitulo 3 bersikulo 30. I'm not mistaken. Ang kasukos Ginoo mapuy-puy kun ang tao very generous, very charitable. Mao nang kami sa GD Kaligan Foundation and together the ministry of your servant invites the public nga himuaming tulay, himuami nga inyong instrumento or taytayan aron ang inyong mga ayuda, inyong tabang alang sa mga taong nanginanglan moabot tungod sa rason kay mauni ang makapuypoy sa kasukos Ginoo. Sirach 3:30 nag-ingon ang paghatag ngadto sa mga kabus makahulip sa sala. Maingon nga ang tubig makapalong sa usa ka nagdilaab nga kalayo. Bisan kinsa nga magtagad sa buwan pinaagi sa buhat sa kaluoy, charitable works. Nagudaw-na sumaabot kay makakaplag sa ginabang kung maabot kaniyang malisod nga mga panahon. Anak, ayoy kawi ang kabus sa pagpanginabuhi og palathulata ang nanginanglan. Sirach 3:30 ngadtong 21 kama Sirach 4 bersikulo 1. Sumauni ang offering nato sa atong pagkamakasasala. I'm not saying atong bugtian ang atong sala sa atong mga offering sa atong mga charitable works, but it is also biblical. Nga imbis ang ginupiting sukuan nimo, pero sa dia nga mohimo kag indulgence in other term. Unsa man ang indulgence atong panudlo? Bugti sa atong kapalpakan o kasalanan. Although some people question me about this teaching Sirach 3:30, but when I go deeper, when I made my further studies sa Theological Seminary Cebu, nakapamalandong ko that it is our official teaching. That is indulgence. What is indulgence? Kanang paghatag og pabor sa usa ka tawo aron bugti sa kasalanan nimo nga nabuhat ato bangas Ginoo. That is indulgence. So, ang akong gipabarog nga teaching is really biblical. Daily invention from your servant. Now, what was that in 2 Makabeyo kapitulo 12:43? Nga diin si Judas Makabeyo nag-andam og 2,000 ka kwartang salapi gimot-amutan nila alang sa sala. That's not for the living. That's for the dead. Si Judas naghimo ni ining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagabanaw. Kung wala pa siya magtuo ang patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang ug wali kapuslanan ang pag-ampo alang sa nangamatay. Tungod diini malig-on og Dios nun nga nauna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga kahibulungan. Si Judas nag-andam alang sa usa ka halad aron makalingkawas ang nangamatay sa ilang mga sala. Lahi itong Sirach 3:30 para ito na itong mga buhi indulhensya na in other interpretation of that. Munang I advise you maghimo ta og buwats kaluoy. Kung muhatag og sweldos taw nagtrabaho, that's not charity, that's justice. You paid it because they deserve the compensation for services they had done in favor of you. But what is charitable works? Luke 14:21. Kung magkumbira ka, imbitara tong mga bakol, mga buta, mga luoy, katong di kabaos. Mo ni charity. Tabang ka, pag di kabaos, charity na. Mo na ikaw, gusto ka nga makabuhat og indulgensya, gamita mi nga tulay because GD Foundation is the bridge of the future of the poor in cooperation with the ministry of your servant.
mo ni alang sa mga buhi, pero alang sa mga patay mo ni atong gibuhat, mo adto tag pari, magpamisa ta, di na bayad sa kalag, di pa na bayad sa sakramento sa misa or Eucharistia, but that is the suhol compensation because sa Luke chapter 10, ang mamumuo liborer angay sulan. 2 Corinto 11:8 may angkon si Pablo nga other church give him compensation while working to other churches. So some people paid his labors, supported him. And this is what happens to me, literally. In working to help you people sa Facebook, YouTube, sa radio, TV, some individuals are sending their provisions. Not necessarily that it is my salary, but out of their donations, sponsorships, out of their commitment and loyalty, because they are thinking and believing that doing such thing can light or lighten the burdens that I am carrying every day as a full-time preacher, evangelist, Catholic faith defender in our society, in the world we live. So this is what happens to me nga naay mga tao naghatag og pabor sa akong ginabuhat. Looking forward that one of you will become one of those people nga voluntarily mo suporta, pero wa niyo bayre ang akong mga teachings, wa niyo bayre ang ebanghelyo nga akong giwali, wa niyo bayre ang akong pagpahayag in favor of the Roman Catholic Church. But what have you done? Nagakita mo nga kinahanglan suportaan ninyo ang kahago ni Edsel Lacaran-Clusas. That's the reason why we give stipend, arancel, and even money to the church diha sa atong parokya, because the question is, where do you give your tithes and offerings and even favors or supports? The answer is very clear. Galatia 6, atimanan ninyo ang nagatiman sa inyong makalag. Hebrew 13 verse 17, ayaw pasuba ang mga tao nga nagatiman sa inyong kalag. O gani sumala sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 6, unsay giingon diri, atong klarohon o atong tarungon ni og pahayag, because this all about the instruction of Apostle Paul sa Galatia 6:6. Ningon diri, angay ang gitudloan sa Kristohanong mensahe, angay nga magpaambit siyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga naa kaniya. So ang gitudloan sa Kristohanong mensahe kinsa kamo? Angay nga magpaambit siyang magtutudlo. Kinsa magtutudlo? Ako, mga pari, or anyone minister sa tanang maayong butang nga naa kaniya. So entitled me nga mudawat og suhol technically, pero sa kaso nako dili suhol, donations or else sponsorships in favor of their business ka akong gina-promote during my program everyday sa teleradyo. While ang simbahan, because of the BEC, Basic Ecclesiastical Community, sweldo na ang gidawat sa atong mga pari sa Diocese of Talibon and Diocese of Tagbilaran. Out of our donations, iulit na ngadto sa diocese, then it is controlled, centralized, then magdawat slag monthly salary. More than 10,000 if not mistaken. Pero sa kaso nako, no one does it. Nga every 15 of the month or 30, organization or institution or company will call my attention. Mayingon, Edsel, imong ATM i-check kay tuan ang imong salary. So I live by God's provisions. Lightning case nako. Pero entitled ba ko mo dawat sa inyong supports? The answer is yes. 1 Timothy 5:17-18 nag-ingon nga ang nagwali sa ebanghelyo mabuhi sa ebanghelyo, ang nag-alagad sa altar mabuhi sa altar. Mo ni ang panudlo ni Apostol Pablo. Ningon diri sa unang Timoteo 5:17, our teaching is not edited, but this is considered as actual or live. And after this taping, I posted this on Facebook and YouTube. So, wa ko anang edited. This is actual and spontaneous deliberation of the message or the teachings that I want to impart to the world. For clarification purposes, mo nang ako nang gisulti ninyo. Mo nang mupakli ko, ug dunay kalangan, normal na tungod kay ato pamanggipangita ang pahina og passages sa scriptures. 1 Timothy 5:17, ang mga pangulo sa simbahan nga maayog mutuman sa ilang katungdanan angay ilon nga tako sa doble nga suhol. Mo ni practice ng simbahan, suhulan na sila.
labi na kadtong naghago gayud sa pagwali o pagtudlo. Kaya ang kasulatan nag-ingon, ayaw sampungi ang baba sa baka, samtang nagiok kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tagda ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka pangulo, ug angay suhulan ang mamumuo. Badlungas tubangan sa kadaghanan kadtong nagpadayon sa pagpakasala aron mahadlok ang uban. Ang nagwalis ebanghelyo mabuhis ebanghelyo, ang mamuo angay suhulan, ang baka dili busalan. Therefore, kana ding atong gipamisa mga aransel itong mga kwartang gipangatag sa simbahan, di na bayad sa sakramento. But, bayad na sa kagos pare. Ato nang i-clarify. So technically, because it is the compensation sa kahago sa pare, like me, wherever I go, wherever I preach, people paid me sa akong transportation expenses, typing after preaching in some cities, provinces. That's why I am now roaming around this country tungod lang anang invitation nga nagwali ko spong sa Ginoo. Ilang gibayra kung kago, wala ang ebanghelyo. Kay mas Kristo, Matthew chapter 10, pagbanglaka mo ay pangayog suhol ug bayad. Meaning, sa ilang talent, sa ilang gidala nga mensahe. Pero, ug na mo pagkaon nila, mo padis ng balay, mao to ang kompensasyon, mao to suhol. So, kanang atong gibayad sa pamisa, di na bayad sa kalag, di na bayad sa misa. Ato na i-clarify, bayad na sa kahagos pare. So, mao ning akong proposition, sa akong gipayag, nga wa ta magpalit og kaluwasan. Tungod kay di mapalit ang kaluwasan. It is our individual nga judgment every 9-7 muhatag tagusay. Pero kadto mga tao nga gagmay sala after having their judgment, simpre dito ibutang sa Ginoo ngadto sa impierno kay unfair ang Ginoo. Psalm 7:11, justisya ang Ginoo. Di po tayo butas langit, tungod kay wa may makasuod sa langit nga dunay sala, bisag gamay. Perfect man tuwa dito. So what's that? Ang tubag naa sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18 ngadto og 19. Unsay giingon sa diha nga si Kristo namatay, si Kristo ang iyang espiritu miadtos bilangguan. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao, apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha siyang espirituanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang mapailubon nga nagulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. Walo lamang katao ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Dis ang kalag ni Kristo sa diyang siya gilubong didto sa bilangguan. Unsa gibuhat, giwalian niya may espiritu didto mga kalag. Prueba ni nga si Kristo wa gid ay mamatay as a divine person, iyang pagka-Dios. Lawas ra. Klaro diri nga sa diyang namatay ang pagkatao ni Kristo, dili ang iyang pagka-Dios. This is contradicting sa claim sa ubang CFD nga namatay daw ang pagka-Diyos ni Kristo. That is wrong. That is what they call not true. That is a fallacy. Means false statements. Because God cannot die. Psalm 90 versikulo 2. Diya ng Diyos wa pay langit ug yuta. And if these people will challenge me a debate about that matter, if really God died literally, I will defend the stand of the church ever since. Nga wa mamatay ang Diyos. O kiniklaro kayo ng iyang espiritu miadtos bilangguan. Now, walihan pa bang langit? The answer is no. Walihan pa bang impierno? The answer is no. Why? Wala may chance. So, where is this? Mao ni ang combination sa two words, purga territory. Teritoryo means state, lugar, nga gipurga. Baboy bitaw, nga naisakit, purgahon man kabaw, kabayo, baka. Meaning, a place which is cleansed. Now, is there in the passage of the scriptures nga naay mga lugar nga gikalayuhan niya, ginaluwas sila or naluwas sila because of that fire? The answer is very clear. Na sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Unsay giingon diri, nagkanayon apan ko masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya samara nga nakalatas siya sa kalayo. So panaagi di ay lugar nga nakalatas sa kalayo ang naa ni anang maong lugar. And that's what we believe, that purgatory is also
a fire lesser than hell. Ug ang tao nga niining maong kalayo nga gitawag natong purgatorio, magantos also. Mo giling ipurga. Mo na ikaw kung nagantos ka literally sa imong kinabuhi daghang kang problema, kasakit, pagsulay, mga dimala sa imong kinabuhi according to your claim. Di ka lugi technically. Kung dili ikaw nakasinati sa gitawag nato og purgisyon. Gitawag ni siya og earthly purgisyon. Kining pagkaputli tungod sa kalayo. Tungod sa gitawag nato og cleansing nga nitabo nimo imong Padre Pio. Every person suffers physically, iyang kalagi purify. Panudlo nato sa Katoliko, earthly purgisyon. Pero kung naagi magpabili nimong lama, stain, hugasan sa kaditos purgatorio, kay naa man gina sa Biblia, Isaiah 4:4, nga sa dihang mahugasan na sa Ginoo ang kaugaw sa kababayan sa Sion, ug mahinlo na ang mansa sa dugo nga naula didto sa Jerusalem, pinaagi sa pagsilot dinhi. So dinhi makita nato nga duna giday paghinlo dito sa Sion. Tunay pagputli niadtong nangamatay, Isaiah 4:4, and that is referred sa lugar din si Kristo miadto og nagwali, 1 Peter 3:18, 19, 20. So klaro kaayo ngang sala nga gamay, silot gamay. Sala nga dako, silot nga dako. Ang way sala, langit. Ug mao ni ang atong baruganan nganong nituotag purgatorio. Ngano tungod sa husticias Ginoo. And anyone opposes my presentation for today, nagatudlo siya og injustices. And those who will challenge me about the justice of God and even the justice of the land, akong barugan o pamatudan nga kining dogmatic teaching that there's really purgatory, a cleansing state, purgation arena of those who died already in the long time. In fact, si Arkanghel Rafael, tubit 12 ka makinse mingon. Si Rafael mingon, tubit sa diyang nagampo mo, ako nagdala inyong pagampo ngadto sa tronos Ginoo. Sa diyang maglubong ug minatay tubit tubiya sara, ako nagdala sa iyong pagampo ngadto sa Ginoo. So dinhi makita nato nga si Rafael claim, testified that he brought the prayers of the people in time nga nagburial sila, naglubong sila minatay. And that's what we believe. Nga sa atong pagpamisa, atong gipaampong mga patay like the practice sa mga Hudiyo, dos Maccabees 12, 43, 47, atong gialad ang pagampo in favors nga matay. Tungod kay dunay lugar di ay nga ilang gidangpan humaning kalibutana, tungod kay di pa sila worth it, fit it to enter into the kingdom of God because of the contamination of their souls sa ilang kasalanan. Munang ang di mo to ani nga doktrina nagtudlo o ginustisya. Kay mao man ang rason nganong nagtudlo ta ani, nganong ato ning gipabarog nga teaching kay ang Ginoo hustisya. Hustisya mga atong batakang balaod, gamay nga silot, gamay ra og sala, dako nga sala, dakog silot nganong kabalo ko ana because I earn also units in civil laws. Ako ra ning gi-integrate. Muna ako mo pamatuod how justice is our God is, likewise how justice our government is. Although na ay mga political nga intervention, ang way sala makasa na noon, pero lahi ang justice sa tao tungod kay mabayaran man, pero ang justice sa Ginoo dili kabayaran. So, in summary, ang atong pamisa bayad sa kagos pare. Suhol, dili bayad sa kalag, dili bayad sa sakramento. So much for that. Thank you for following my daily teachings over teleradio, newspapers, internet, and all of you who follow me sa ako mga preaching sa Facebook o YouTube. Hopefully, you will invite others to follow my page, to follow my channel, Brother Edsel Lakaran Clusas, because in that way, we can help them nga makunik sa moderno, sa mas transparent, sa mas klaro nga opinion may tungod sa tong doktrina. And I assured you nga kining akong presentation wa nilipat-lipat. Di samas ubang reliyon nga maayo kayo mulipat. Kini from the bottom of my heart, basis akong pagtuon, discernment, pagpamalandong. And the church that I belong, the Roman Catholic Church, never pays me to define it.
but this is my voluntary act because I love my church. And one thing, the more you know your church, the Roman Catholic Church, the more ma-inlove ka sa imong simbahan. Bisan pag di ka ganahas uban nga mga tao sud ni mong simbahan. It does not matter. I don't care if it is really happening between me and these people around. What matter most to me is the church founded by Christ, Matthew 16:18, that never been nagkamali siyang teachings, siyang panudlo, siyang opinion, siyang pahayag. Muna kining akong mga pagpahayag, ang akong presentation, wala ni lipat-lipat. Kundi kinasing-kasing ni. Akong gisulayan nga masabtan nimo pag-ayo ang atong panudlo, ang atong doktrina, ang dugma, para paboran ka nga samot kag kainlab sa Iglesia Katolika. So much for that. Pagpalain ka ng Diyos, nga unta bilisunan mo sa Ginoo as I pray for you, nga ayuhon ka, milagruhan ka, paboran ka, lamdagan pa ka sa imong kinabuhi. Kay matud pang Justin, usa ka santo nga Catholic faith defender, ang Katoliko nga way kalibutan sa iyang panudlog doktrina, isipon nga piki nga Katoliko. So to make you authentic Catholic, you should know your doctrines, you should know your teachings, because that's your obligation technically. Ingo San Jerome, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Kung ignorante ka sa Scriptura, ignorante ka sa Ginoo. To God be the glory. Jesus loves you.